Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Desperado na talaga itong si Quiboloy. Bakit ko po ito nasabi? Kung maaalala po ninyo, nag-file ng Certificate of Candidacy itong si Quiboloy sa pagkasenador. Pero napabalita po ngayong araw na yung party list na nagpirma ng kanyang CONAOR Certificate of Nominations of Acceptance ay hindi pala nila kilala itong si Quiboloy at tinanggi nila na wala silang maalalang pinirmahan nila ang dokumento niya. Anyway, tila ata nangangamoy ng dayaan dito. Para po sa karagdagan pang balita, hingil dito, panoorin po natin ito. Pinabulaanan po ni Attorney Sani Matula na nilagdaan niya ang Certificate of Nomination and Acceptance ni Pastor Apollo Quiboloy nang maghain ito ng kandidatura sa pagkasenador sa COMELEC sa ilalim po ng kanilang Jonathan, ayon sa opisyal na pahayag ni Matula, 3 lamang sa kanila ang maaaring pumirma ng CONA sa ngalan ng Workers and Peasants Party. Ang chairman nilang si Attorney Ariel Arias at ang Senior Vice President ng partido na si Dr. Oscar Morado. At wala din umano sa kanilang dalawa ang pumirma sa CONA ni Quiboloy. Makikipag-ugnayan din aniya sila sa COMELEC kung sino ang nakapirma sa dokumentong ipinasa sa paghahain ng COC ng nakakulong na pastor. Ayon naman kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, maaaring makasuhan si Quiboloy ng perjury kung mapapatunayang mali ang nilagay nitong partido sa dokumento. Samantala, itinanggi naman na ni Attorney Sani Matula ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni KOJC Leader Apollo Quiboloy na isinumitin nito kasabay ng kanyang COC filing kahapon. Ayon kay Attorney Matula, hindi sila pumirma sa grupo ni Quiboloy sa ilalim ng Workers and Peasant Party o WPP. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may dalawa daw na grupo agad na nagsumite ng signatory sa ilalim ng nasabing partido sa kanilang ngayong law department. Kaya reresolbahin ng komisyon kung sino sa dalawang faksyon ang karapat-dapat na pumirma sa CONA ng religious leader. At yan po mga kabunyog, narinig po natin ang balita na itinanggi mismo ng mga kinatawan ng party list na Workers and Peasants Party na hindi nila kasamahan sina Quiboloy at wala silang kahit anong pinirmahan sa dokumento nito. Ano ba ang trip nitong si Quiboloy? Para lang makatakbo sa halalan ay mamimiki ka ng pirma at isisiksik ang sarili sa isang partido para lang maging qualify. Para tumakbo bilang senador, napaka-desperadong galawan iyan para makatakas lang sa batas. Lahat ng pangdaraya ay gagawin. Anyway, ito po mga kabunyong, pakinggan po natin ang party list na ito na kung saan itinanggi nilang kasamahan nila itong sina Quiboloy. Sir, confirm lang po namin, kaparty niyo po si Pastor Apollo Quiboloy? Ay, hindi po. Kami po yung Workers and Peasant Party. Okay? Hindi po. Hindi po. Kasi he filed under the Workers and Peasants Party po. Hindi po namin alam po yan. Wala po kayong inisyu na CONA? I would like, I'm requesting my associate to answer that. Okay? If it is okay with you? Sige po. Right. Magandang hapon po sa lahat. Regarding the question on the filing of Pastor Quiboloy, I think as of now, particular analysis, baka yung sa aming pamunuan, baka may na-issue na hindi lang may parating sa amin. We will check on it. Thank you po. Thank you. Hello po. Sir, pero Dwight, go ahead. Sir, pero may ano ba, possibly ba may factions ba sa WPP, kaya baka may isang faction na nominate o nag-allow para kay Pastor Quiboloy na gamitan yung WPP as kanyang political vehicle for 2025? May ganoon po ba? May party infighting po ba? None of our knowledge, sir. Okay, sir. Pero sa inyo po sa WPP, sino po dito yung chair or sino po yung president? Meron po ba sa inyo po? Yes. Si Attorney Arias po, ang president. But hindi po siya kasama ngayon sa lineup.
Okay po. Pero walang naging history sa inyo si Pastor Apollo Kibuloy? None po, none. And even the Kingdom of Jesus Christ, walang interactions Wala with po. you in the past? Okay po. Thank you. Are there any more questions? Sige po, go ahead, sir. Workers and Peasant Party ay since 1963 pa po ito. Okay. Ito po yung lapian ng Papunta, no? Right. Pero what do you think po na ginagamit po ni Pastor Apollo Kibuloy yung pangalan po ng partido ninyo or ginagamit niya as political vehicle for 2025? I will let Sir Fit to answer that. Okay. Anyway, as I said, regarding that question, siguro it's better for us to check on it later. But as of now, we really don't have any knowledge on it. At wala naman kami narinig na faction regarding just WPP, the Workers and Peasants Party. Sir, sorry, ano ulit po pangalan niyo at saka may position po ba kayo sa WPP? Ako po ay si Pete Orjales, I just filed also as a senatorial candidate. So, Pero sa leadership, sir, ng WPP, may position po ba kayo sa internally? Involvement of the organization itself? No, wala naman po akong direct position for it. No, I just one of the aspirants on this party. Thank you, sir. Thank you po. Yan po mga kabunyog, malinaw po ang sinabi ng mga namumuno ng partidong ito, na itinanggi nilang kasamahan nila itong sina Kibuloy. Malinaw talagang peke ang pirmang ginawa ni na Kibuloy para makatakbo siya sa darating na halalan. Grabe naman iyan pang loloko ninyo. Well, hindi na rin nakapagtataka, gawain na talaga ninyo iyan. Yung magloko ng kapwa, magsinungaling at lalo na magpakalat ng maling impormasyon, no wonder, kaya booking ka na Kibuloy. Talagang desperado na ang inyong galawan, manahimik ka na lang dyan sa kulungan at pagbayaran ang iyong mga kasalanan. Diba? Pero teka nga, may napansin ba kayo mga kabunyog? Dito sa topic natin? Kung ang problema lang ni Kibuloy ay paano makahanap ng partido na sasamahan. Bakit nagpakalayo-layo pa siya? Bakit hindi siya nakiusap sa kaibigan niyang si Digong para aprobahan ang kona nito sa ilalim ng partidong PDP Laban? Bakit kaya? Umiiwas ba sina Digong dito kina Kibuloy? Galit-galit na ba sila or ayaw lang madamay ang partido ni Digong sa pangalan ni Kibuloy? Kung ano man ang dahilan. Iyan ang malaking tanong. Anyway, nang mabuko na ang kanilang masamang plano, biglang nagpaliwanag itong abogado ni Kibuloy na si Attorney Mark Tolentino. Sabi niya, babaguhin na lang daw nila yung nasa dokumento at magiging independent candidate na lang daw si Kibuloy. Nakakatawa talaga itong mga tuta ni Kibuloy. Abogado pa naman ito pero nasa paa ang utak. Bakit hindi niyo ginawa noon pa? At gumamit pa kayo ng pagdaraya? Mas pinahamak mo lalo dito ang iyong among si Kibuloy. Hindi mo ba alam na pwedeng kasuhan si Kibuloy ng perjurism? Anyway, panoorin po natin ang paliwanag nitong abogado ni Kibuloy. Okay, he has yet to be declared an official candidate and already an issue, this time with his CONA. Why did you put WPP? Attorney Sani Matula and the WPP saying they didn't file any nomination, any CONA for the pastor. Why did you put WPP? WPP, there's a CONA issued in favor of Pastor Kibuloy. By whom? Under the other group, because the WPP is the Workers' Peasants Party. I don't know what is that Sani Matula, maybe the other group, or because there is a faction with the two groups, and our group is I am the president of this group, and there is a certification from the COMELEC that we are the legitimate, but we don't want the pastor to be involved in the issue about the party. So maybe the Pastor Kibuloy will run as an independent. So we will not allow that issue. Pastor Kibuloy will be used
in that issue about the party. So we will file a proper petition to the COMELEC, but Pastor Quiboloy will run as an independent. But why did you allow this to happen? we You will- are his lawyer. Why did you allow this to happen? Were you the one who put WPP? Yes, because there is a legitimate WPP. Matula is the different party, different faction of the WPP, and Nakakatawa ang ekspresyon nitong abogado na ito, yan tuloy. Napagalitan ka ng isang news anchor, nauutal ka pa sa pagsisinungaling, hay nako. Quiboloy, gagawa ka ng plano para makatakas, palpak pa ang mga tauhan mo, anyway. Dagdag kaso ulit ito kay Quiboloy, buti nga sayo. Dito na lang po ang aking topic, mabuhay po tayo mga kabunyog. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.